Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Before po tayo mag-start ng ating Bible study, ngayong mga hapon na ito tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Sige po, pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang dalangin namin, patuloy na samahan mo kami sa mga oras na ito. Kausapin mo kami, Panginoon, paalalahanan mo kami ng iyong mga salita at malaya ka na iparating sa bawat isa sa amin. Lord, ang mga nais mo na sabihin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Itago mo ako na yung abang lingkod sa iyong likuran at malaya ka, Panginoon, na magpahayag sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong pinagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Ano po, kamusta na po tayo? At ipagpapatuloy po natin ang nasimulan po nating topic ngayong linggo. Katulad po ng nakalagay po sa caption at itinuro ni Pastora Almira at Pastor Marvin, the humble exalted by God. Ang mga mapagpakumbaba ay dinadakila ng Diyos. Amen po. Ang sabi po ng James chapter 4 verse 6 sa National Living Translation, God opposes the proud, but give grace to the humble. Ang isa pong example po dito ay yung kwento noong tax collector at isang pariseyo. Amen po. Mapapansin po natin na hindi pinakinggan ang panalangin. Hindi pinakinggan ng Diyos ang panalangin ng pariseyo. Bagkus, nandoon ang habag niya. Nandoon ang mga mata niya, ang pansin niya, doon sa isang maniningil ng buwis na umamin sa kanyang mga pagkakasala. Amen po. At katulad po ng sinasabi sa atin ng Colossians chapter 3 verse 12. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Amen. Ang sabi po ng verse na ito, yamang isa tayo sa mga pinili ng Diyos. Kailangan na naroon sa bawat isa sa atin ang pagpapakumbaba. Amen po. Hindi po ito isang utos. Ito po ay ine-expect ng Diyos na mayroon tayong pagpapakumbaba. Amen po. Dito po sa Roma chapter 12 verse 3, basahin po natin sa MBB version. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Sabi niya po dito, we must judge ourselves before judging others. Amen po. At ang sabi po ng verse na ito ay, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan. Amen po. At katulad po ng nasimulan po ni Pastora Almira at ni Pastor Marvin, tayo po ngayon ay nasa number 5 na. Ang topic po ulit natin ay the humble exalted by God. In Tagalog po, ang mga mapagpakumbaba ay dinadakila ng Diyos at ang isa pong example nito ay si John the Baptist. Amen po. Katulad po ng sinabi sa Mateo chapter 3 verse 4. Basahin po natin kung tayo po ay mayroong mga Biblia sa tabi po natin. Ang sabi po dito, gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Amen po. At katulad po, dito po sa sinabi naman sa Mateo chapter 11 verse 11, ang sabi po dito, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sa sinumang
isinilang sa daigdig, ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Why John the Baptist is considered the greatest prophet in the Bible? Mapapansin po natin maraming propeta sa Biblia. Marami po tayong kilala na propeta sa Biblia. Amen po. Pero bakit si Juan Bautismo ay tinagurian na greatest prophet in the Bible? Ang sabi po dito, he is a man chosen by God to prepare the way for the Messiah. Ang kaibahan po ni John the Baptist sa mga propeta sa Biblia ay yung ibang mga propeta sa Biblia, ang trabaho nila ay sabihin sa mga tao na may darating na tagapagligtas, may darating na Mesiyas. Amen po. Ang trabaho nila i-prophesy, i-inform ang mga tao na darating yung ipinangako ng Diyos na magliligtas sa sangkatauhan. Amen po. Pero si John the Baptist po, ang trabaho niya, i-prepare ang soil, i-prepare ang mga tao, i-prepare ang puso ng mga tao para tanggapin ang tagapagligtas. Amen po. There's no more privileged position on earth than to point others to Jesus. And God gave John the Baptist that mission first and above all. Amen po. Ang panglima pong example ng humility o humbleness ay ang buhay ni John the Baptist. Amen po. Si Juan Bautismo din po yung nagsabi na I must decrease and he must increase. Sa kabila ng ibinigay sa kanya ng Diyos Ama na kapangyarihan, ni Jesus na kapangyarihan para sa ministry niya, ang lumalabas pa rin sa labi niya ay I must decrease and he must increase. Amen po. Siya din po, kung mapapansin natin, si John the Baptist din po ang sabi sa Bible na yung darating na kasunod ko ay mas higit kaysa akin. Sabi niya, hindi man lang ako karapat dapat na magkalag ng kanyang sandalyas. Amen. Alam niyo po, hindi ito lalabas sa labi ng isang tao na mataas ang tingin sa sarili. Amen po. John the Baptist was considered as the greatest prophet in the Bible. Pero, and yet, ito yung nasa loob niya, ito yung laman ng heart niya. Sabi niya, kahit sandalyas nung Panginoon ko, nung master ko, hindi ako karapat dapat na magkalag. Amen po. At alam niyo po, kung mapapansin po natin, ang cause of death ni John the Baptist ay decapitation, which is yung pinugutan siya ng ulo. Bakit? Kasi kinorek niya yung malinong hari. Amen. Kinorek niya yung maling pamumuhay ng hari. At alam niyo po, malaki ang part, sobrang laki ng part ni John the Baptist sa kingdom, and yet he considered himself as a servant. Hindi niya ginamit yung calling niya to rule. Amen po. But to serve Christ and others. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Ang sabi po dito, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Pinili niya ang naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Amen po. Dito po sa verse na ito,
Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Mateo chapter 20 verse 28, tinawag tayo para maglingkod, hindi upang paglingkuran. Lagi po nating napag-aaralan na si Jesus ang pinakamagandang halimbawa ng isang tao na may pagpapakumbaba. Amen po. At alam niyo po, kung tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos, ng ministry na tagalinis ng simbahan, at kung tayo naman, sabi niya, gawin natin ng buong puso. Amen po. Kung tayo naman po ay pinagkatiwalaan ng Diyos na isa sa kabahagi sa pulpit ministry, gawin natin ang buong puso. Ang maliit, anumang maliit o malaki na ginagawa natin na para sa Panginoon, ito ay isang paglilingkod sa Diyos. Amen po. At katulad po ni John the Baptist, isa siya sa pinakamalaki ang parte sa kingdom ng Diyos. And yet, hindi niya ginamit yung calling niya to rule. But sabi niya, instead, he considered himself as a servant. Amen po. Lagi pong sinasabi sa atin ng mga pastor, amen, kapag dating natin sa langit, hindi sasabihin sa atin ng Panginoon na, well done, my good and faithful preacher or evangelist, prophet, apostol, kundi, well done, my good and faithful servant. Ang nagmamatter sa Diyos ay yung paglilingkod natin, hindi yung posisyon natin. Katulad po ng sinabi po dito po sa Mateo chapter 11 verse 11. Sabi niya, ngunit higit na mas dakila yung pinakahamak sa kaharian ng Diyos. Amen po. Yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon, na hindi sila after sa posisyon, kundi after sila sa puso, sa heart ng Diyos. At sa bawat isa po sa atin, tayo po dapat ay after, hindi sa posisyon, kundi tayo, ang pinaka-goal natin, kaya tayo inilagay ng Diyos sa posisyon na yan, ay para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Yun po. Kaya tayo inilagay ng Diyos sa posisyon na mayroon tayo ngayon, ay para maging katugunan sa pangangailangan ng gawain ng mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Amen po. Hindi tayo inilagay ng Diyos sa posisyon na mayroon tayo ngayon to rule. Amen po. We are called, waiters are called to serve. Amen po. Tulad po ng nababasa natin sa mga social media platform. Amen po. Tinawag tayo para maglingkod, hindi upang paglingkuran. Amen po. At pangalawa po, pang-anim po sa ating topic, the humble exalted by God. Ang pang-una po ay si John the Baptist. Amen po. Pang-anim po ay walang iba kundi ang nagbuntis sa ating Panginoong Hesus. Nagdala sa ating Panginoong Hesus, si Mary. Amen po. The biological mother of Jesus Christ. Imagine po, siya ay nanay ng Panginoong Hesus. And yet, Mary called Jesus Christ as his Lord. Amen po. Mapapansin po natin sa Biblia, ang tawag niya kay Jesus ay Lord din. Amen po. At alam niyo po ang sabi niya dito sa Lucas chapter 1 verse 48. Basahin po natin.
Lucas chapter 1, verse 48. Sabi po dito, sapagkat nilingap niya ako na kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala. Siya yung nagdala sa Panginoong Jesus. Siya yung biological mother of Jesus Christ. Pero, sabi niya doon, kinonsider niya ang buhay niya, ang sarili niya, bilang isang abang lingkod ng kanyang Panginoon. Amen po. Ulitin ko po ulit, ang pagpapakumbaba ay hindi ito utos. Hindi po ito iniuutos sa atin ng Diyos. Ito po ay hahanapin sa atin ng Panginoon. Katulad po ng binanggit ko po kanina sa Colossians chapter 3 verse 12. Therefore, as God's chosen people, bilang mga pinili ng Diyos na magmamana ng kanyang kaharian. Amen po. Kung mapapansin po natin, sa ibang mga bansa, hindi president yung mayroon sila, kundi king or queen. At ang iniluluklok po sa mga ganoong posisyon ay yung mga tao na unang-una, syempre po, may kakayanan na mamahala. Pero alam niyo po, lahat po, siguro po, yung karamihan po dito, botante po tayo. Amen po. At hindi po ba ang isa sa mga hinahanap natin, gusto natin na maluklok sa posisyon ay yung mga tao na mapagpakumbaba. Ayaw po natin na ang mag-rule. Halimbawa, sa bansa po natin ay yung opisyal na walang, excuse po sa word, hindi naaawa o walang takot sa Diyos. Ayaw natin na mag-rule. Yung mga opisyal na walang compassion sa kapwa nila o walang pagmamalasakit sa bayan nila, sa lugar na nasasakupan nila. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, ulitin ko po ulit, ang pagiging mapagpakumbaba po ay hindi iniuutos ng Diyos. Ito po ay hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dapat mayroon po tayo nito. Amen po. At yun na po yung nais ko pong i-share sa bawat isa po sa atin. Before po tayo mag-close, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, dalangin namin na patuloy mo na bigyan kami ng puso na mapagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang maitaas at kami ang maibaba, Panginoon Lord, sa paglilingkod namin at sa buhay namin. Salamat, O Diyos, patuloy mo pa kaming turuan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. Isa pong mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin.